Hi guys! Hi mga kabantam! Another day, another video na naman na tungkol sa mga bata mga ating pag-uusapan. So meron nga ako guys na nabasa dito sa aking YouTube channel, comment. Shoutout nga pala kay Sir, si Tol Waku Waku. Shoutout nga pala kay Tol Waku Waku, tsaka magpapa-shoutout din kay James. James yung pangalan ng isa. Sabi niya, comment niya dito. Ito yung mga palaki ko, naglilimlim na si Blues. Ito nga pala yung sinabi ko sa inyo na kailangan madilim yung breeding area na gagamitin nyo, na i-set up nyo. Ito yung dalawa. Ang comment niya doon, sabi niya, meron 10 daw yung itlog ng dito 10 daw yung itlog ng ng hen niya, 10 na daw, hindi pa naglilimlim. Tapos meron daw siyang dalawang kak, isang hen, bali 3 sila sa kulungan. Ngayon, goods yung pag-aalaga niya dun sa hen, naka-10 itlog. Maraming ma-protein yung katawan ng hen na ginamit niya. Kaya ang itlog ng 10. Kaso mali siyang naginawa doon. Ang maling ginawa niya doon, 2 yung kak, tapos isa yung hen. So baliktad, dapat pwede 2 yung hen, tapos isa yung kak. Tapos yung tungkol naman dun sa 10 itlog ng inahin niya, 10 na yun Actually, dapat di abot ng 10 yun Kaya umabot ng 10 yun kasi pinababad niya yung kak, tapos yung kak 2 pa. So etong mga ganyang inahin, pag ito binabara mo ng kak, katulad yan, hindi ko nang pinakababad yan, hindi ko naman yan tatanggalin ko din yan. Pag mga nakalima na apat, tatanggalin ko na yung kak na yan. Dapat yung mga kak hindi yan binababad sa hen. Kasi pag binabad mo sa hen yan, itlog ng itlog yan. Katulad nga yung ganon, umabot ng 10. Kasi yung mga hen, ma-protein ang katawan yan, mangingitlog ng mga itlog yan ng tuloy-tuloy, lalo na kung may kak. Tuloy-tuloy ang kasta ng kak niyan. Ito kasing mga kak na to, may pagkamanyakis din yung mga yan, yung kukulit din yung mga yan tuloy-tuloy lang sa kasta yan So papangit din yung kak nyo kasi mamamayat yan. Tapos yung pulok niyan, yung sa ulo niya, yung balahibo niya sa ulo, yung tumatayo pag nagagalit sila. Yun nga. Tinutukan ng hen yan, kinakain ng hen yung dulo niyan, kaya pumapangit sila. Tapos yung dito sa dibdib niya, yan kinakain din ng hen yan. Ito pa kasi hindi pa masyado itong binabad Kung napanood nyo sa mga nakaraang video ko, ito si Phoenix na to, pinahiram ko to dun sa katrabaho ko. Ngayon binabad niya ng binabad, siguro mga nasa 3 buwan niya binabad 2. Kaya ang pangit nito, yung kinuha ko nito, purong kalbo yung nito, yung sa dibdib niya, tapos parang sinabunutan putol-putol yung mga niya, mga balahibo niya sa yung balukak niya na yan. Mata yung balahibo pag nagagalit yung mga kak. Pag magpapalahi po kayo, ang gamitin nyo lang na kak, isa lang, tapos huwag nyo ibababad. Ito kasing mga head na to, kahit mangitlog to ng 10, hindi lahat yun may similya, yung ba doon reject. Kaya ako nagpapalimlim lang. Ito kasi si Blues, napalimliman lang nito yung nagalit Nilimliman nito ni Blues, 6 lang. 6 o 7 lang, yun lang tinitira ko. Pag nangitlog ng 10 yan si Blues, i-reject ko na yung 3 kasi hindi niya kaya limliman. Masyadong malapad na yung 10 itlog pag nasa pugad. Hindi na kaya ng inahin yun. Yung kakaykayin yung nila palong. Yun, usog yun usog ng palong. Usog ng tuka nila yun, gamit ang tuka nila, yung usog nila yun. Hindi na nila kaya kaykayin yun. Kaya yung mga nakaraang video meron akong na-reject, di ba? Yun. Mabalik tayo dito sa sa comment niya. Ayun, alam niyo yung sa loob nitong head na to, yung mga itlog. Alam niyo yung ubas, yung kumpol-kumpol na bilog-bilog doon. Yun, ganun ang itsura ng itlog ng mga itlog ng head na nasa loob ng katawan niya. Papasukan na ng mga similya yun. Hindi lahat nun mapapasukan ng similya. Ngayon yung hen, masyadong maraming protein niya. Itlog lang siya ng itlog, tapos may kak pa. Pero yung similya ng kak, di lahat yun pumapasok. Mapapasukan yung itlog na nasa loob ng hen.
Yung iba doon, mga bubugok, may mga lumalabas na mga bugok, hindi namimisa. Yan ang ano, yan ang dahilan. Tapos yung ano, yung, di ba may tinatarget kayong kulay, gusto nyo, kulay red, mga ganito. O kaya kulay blues. Mga talusaping ganyan. Ay, gold pala yan. Hindi nyo talaga ma-target kasi dalawang kak yung ginamit nyo. Kailangan isa lang na, kung isa lang gagamitin yung kak para ma-target nyo yung kulay na gusto nyo. Yan. Yan nga guys, yung 10 itlog na yon, ngayon pag hindi niya limliman yung 10 itlog na yon ng hen, tulwa ko pag di niya nilimliman yon, yung 10 itlog ng hen, obserba mo muna mga 4 na araw to 5 araw. Pag di niya pa rin limliman, reject na yon. Ngayon ang gagawin mo na lang, ulitin mo na lang ulit yung breed mo. I-condition mo siya, paliguan mo. Tapos yun, ibukod mo ng kulungan. Tapos pakainin mo ulit siya ng mga masustansyang pagkain. Ulitin mo lang yung breed mo. Kasi yung 10 dapat nga 7, nililimliman niya na yun eh. Nadidistract kasi siya dun sa ano. Naiilang siya dun sa 2 kak na nandun sa kasama niya sa kulungan. Yan. Kailangan pag mga 5, tanggalin mo na agad yung kak. Kasi yung mga susunod na itlog dun, may mga similya na yun. May mga similyang laman na yun. Hindi mo na kailangan ibabad yung kak. Yung kak kasi minsan paano lang yun. Dagdagan rin kasi yan kaya hindi naglilimlim ang mga mga hen eh. Pwede mo rin pang incubator yun. May nabibili kasi incubator dun sa Shopee, pwede mo nang bumili. Kaso hindi ako gumagamit dun. Kasi itong mga hen, bumaba kanina yung kumain yun. Naglilimlim muli siya. Kumain lang siya sandali. Kasi yung mga nabibili dun ng mga incubator, pangit din minsan kasi gamitin yun kasi masyadong malakas yun eh. Mga tunaw yung similya ng mga banta, may malilit lang itlog nito eh. Yun pangit. Ang gawin mo na lang yun nga, ulitin mo na lang, paliguan mo siya. Pag di pa rin siya naglilimlim sa loob ng 4 na araw to 5, obserbahan mo din siya. Yan. Kasi sunod na palimlim, tapos sunod na breed mo, gawin mo yung sinasabi ko. Isang kak lang ang gamitin mo. Pag nangitlog ng 5, walay mo na. So yun lang tol, waku para sa iyo talaga tong video na to. So yun lang guys ang ating maiksing video na tips ko sa ating subscriber. Mag-comment lang kayo dito kung may mga tanong kayo, kung naguguluhan kayo sa pag-aalaga ng banta. Mahirap talaga i-breed ang banta, napakahirap talaga nito. Maselan pa to sa kalapate. Mas maselan din pa to sa lovebird. Lalo na kung nandito ka sa backyard, ganito kasi mga ibig sabihin ng mga backyard. Yung sa kulungan ka lang nag-aalaga. Yan. Backyard ka, mas mahirap mag-alaga ng banta lalo pag magpapalahi ka. Mahirap pa sila i-breed kaysa sa kalapate, sa lovebird. Yan, mas maselan sila. Medyo masungit sila. Lalo na pag nagpapalahi ka. So yun lang guys sa ating maiksing video. Maiksing video. Kung interesado po kayo sa mga ganitong video, mag-subscribe lang po kayo, like and share para marami pa po tayong mapag-usapan na tungkol sa mga bantam. Yan lang po. Maraming salamat po sa panonood. Comment lang po kayo. Sige po, bye po muna.